Makinig ka Luistro para dyan sa maliit mong utak. Ang sitwasyong nakapalibot sa BIR box ay naging sentrong legal at political flashpoint sa nagpapatuloy na impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Noong huling bahagi ng Abril 2026, ang House Committee on Justice ay nakakulong sa isang matataas na debate tungkol sa kung mayroon silang awtoridad na sirain ang selyo sa mga dokumentong iyon. Kung pipilitin ng Kamara na buksan ang kahon laban sa mga babala ng BIR, malamang na mag-trigger ito ng mga sumusunod na senaryo. Una, the clash of laws, NIRC versus impeachment rules. Ang pangunahing salungatan ay sa pagitan ng dalawang makapangyarihang legal na utos, ang National Internal Revenue Code or NIRC. Partikular na Section 270 na nagpapataw ng mahigpit na pagiging confidential sa mga talaan ng buwis. Nangatuwiran si BIR Commissioner Charlito Mendoza na ang pagbubukas ng mga record na ito sa isang pampublikong pagdinig, sa halip na isang sesyon ng ehekutibo, ay maaaring lumabag sa batas at isailalim ang mga opisyal sa pananagutan sa kriminal. Constitutional accountability. Ang mga mambabatas tulad ni Representative Jervil Luistro ay nangangatwiran na ang Doctrine of Constitutional Supremacy ay nangangahulugan na ang kapangyarihan ng Kamara na mag-imbestiga para sa impeachment ay pumapatong sa mga ordinaryong batas tulad ng NIRC. Nagtatalo sila na kung ang mga batas sa buwis ay makakapagtanggol sa mga opisyal mula sa hindi maipaliwanag na mga pagsisiyasat sa yaman, ang proseso ng impeachment ay nagiging walang ngipin. Pangalawa, immediate legal escalation. Ang asawa ng Vice-Presidente na si Attorney Manasseh Manscarpio, preemptive na naghain ng petition for prohibition and injunction sa Quezon City Regional Trial Court. Contempt of court, kung ang korte ay nag-issue ng stay order or temporary restraining order at bubuksan pa rin ng Kamara ang kahon, maaari itong humantong sa isang krisis sa konstitusyon kung saan ang hudikatura at lehislatura ay direktang nagkakasalungatan. Criminal charges, sa ilalim ng NIRC, ang sinumang opisyal ng gobyerno na, labag sa batas na nagbubunyag, ng confidential na impormasyon sa buwis ay maaaring maharap sa mga multa at pagkakulong. Kung bubuksan sa publiko ng Kamara ang kahon, maaaring magsampa ng kasong kriminal ang BIR o ang kampo ni Duterte laban sa mga partikular na miyembro ng komite. Pangatlo, evidentiary value at fruit of the poisonous tree. Kung ang kahon ay binuksang sa pilitan o sa isang paraan na kalaunan ay itinuring na labag sa batas ng Korte Suprema, ang impormasyon sa loob na di umano'y hindi maipaliwanag na kayamanan o mga pagkakaiba sa buwis ay maaaring ipasya na hindi tinatanggap sa panahon ng aktwal na paglilitis sa impeachment ng Senado. Ang depensa ay mangangatuwiran na ang ebidensya ay nakuha sa pamamagitan ng isang fishing expedition at nilabag ang mga karapatan sa pagkapribado ng mga pribadong individual, tulad ni Manscarpio, na ang mga record ay nasa loob din. Pang-apat, political fallout, executive session as a compromise. Ang BIR ay nagmungkahi ng gitnang lupa, pagbubukas ng kahon sa isang executive session or private, behind closed door. Kung tatanggihan ito ng Kamara at igiit ang isang pampublikong pagbubukas, ito ay makikita bilang isang hakbang para sa pinakamataas na epekto sa politika sa halip na paghahanap lamang ng katotohanan. Integrity of the SIL, upang maiwasan ang mga akusasyon ng pakikialam, pinapirma kamakailan ni Representative Percy Sendanya sa BIR Commissioner ang tape sa kahon upang matiyak na hindi ito mababago hanggang sa makagawa ng pinal na desisyon, na kasalukuyang inaasahan sa paligid ng Abril 29, 2026. Sa madaling salita, ang pagpilit sa pagbukas ng kahon ay ang nuclear option. Ibibigay nito sa Kamara ang data na gusto nila ngunit posibleng ibigay sa Vice-Presidente ang isang malaking legal na tagumpay kung magdesisyon ang Korte Suprema na lumampas sa mga hangganan nito ang Kamara.